So, number 6 na questions po is about sa college po. Organic and inorganic college po. And then, explain ko po yung full process po ng colloidal complex po. So, ang soil colloid daw po ay ito daw po ay pinaka-aktibo or epektibo bahagi ng lupa pagdating po sa chemical reactions. So, may size po ito na mas maliit po sa size na 0.002 millimeter. And ang ano daw po, ang soil college daw po ay mahalagang mayroong negative charge dahil po ito po ay nag-aakit or naitatabi po nila yung mga positive ions or cations po, like the calcium, the magnesium, the potassium, and the NH po. And then sila po yung nagsisilbing pagkain ng halaman po, yung mga elements po na yung cations. And then po, ang tawag po dun sa pagpapalit-palitan po ng mga charge po is yung CEC po, na meaning po cation exchange capacity. Kung mataas daw po yung CEC po, is malabo po yung lupa or mataba po yung lupa. And then explain ko din po yung properties po ng soil colloids po. Yung size po ay napakaliit po. Yung parang kailangan na po talaga ng yung microscopic po na ultra po. And then ang surface area niya po is malawak po, like external at internal po yung surface area po niya. And then yung surface charge naman po niya is may taglay po siya ng negative electrical charge po. And then yung when it comes to adsorption po, okay, may kakayahan po siyang magkapit ng tubig at mag-dissolve po ng mga nutrients po sa ibabaw po niya. And then ang uri po ng soil colloids is inorganic colloids and yung organic colloids po. Ang organic colloids po is siya po yung binubuo ng mga crystal, like yung silicate clays po. Tapos sa inorganic naman po sa organic naman po, hindi po siya crystal, kundi po siya po ay amorphous. So nagmula po siya sa ganap po na nabubulok ng mga organic matter. Ito po yung may pinakamataas na negative charge po sa CEC or cation exchange capacity po, compare po dun sa inorganic clay po. Ayun lang po. Thank you po.